Bakit kailangan ng girlfriend ni Kuya ang isama niya sa pag-akyat sa stage at hindi kayo? Hayaan mo na kung si Annie ang gusto niyang makasama sa pag-akyat sa stage. Hindi man lang naisip ni Kuya ang paghihirap niyo at pagkabaon sa utang para lang makapagtapos siya ng pangarap niyang kurso? Kahit hindi na lang niya tingnan ang sakripisyo naming magkakapatid. Ano ba ang ambag ng babaeng yon kailan lang naman niya nakasama kumpara sa ating pamilya niya? Oy, palapit na ang kapatid mo. Batiin na lang natin siya. Huwag ka nang mareklamo dyan. Oh, sis, buti nakaabot ka. Nagpaalam talaga ako sa amo ko na half day lang ako papasok para mapanood ang pagtatapos mo. Nagulat lang ako bakit hindi si tatay ang kasama mo sa pag-akyat ng stage. Wala namang problema dun eh. Ito kasi yung uso ngayon. Nakiuso ka naman? Puro pa pasasalamat sa girlfriend mong narinig namin ni Itay. Wala man lang maiksing pasasalamat kay Itay sa pagsasakripisyo niya para maabot mo ang pangarap mong makapagtapos sa kursong gusto mo. Si Annie ang inspirasyon ko. Wala naman ako nakikita masama kung saan gusto ko makasama sa stage. Para sa'yo walang masama. Pero alam mo ba ang nararamdaman ni Itay ha? Buong akala niya siyang aakyat sa stage kasama mo. Nanghiram pa naman siya ng polo sa kapitbahay natin para lang maging presentable siya sa paningin ng mga tao. Ay, hayaan mo na lang, Vilma. Tapos na naman eh. Congratulations, anak. Sa wakas natupad mo na ang pangarap mo. Salamat po, tay. Buti pa kayo naiintindihan ako. Wait, tara na sa bahay. Nagpaluto ako kay Nelia ng pansit at buto para pagsaluhan natin. Ay, isama mo na rin si Annie. Pasensya na po, tay. May iba po kasi kaming pupunta ni Annie. Sa isang resort po kami magsa-celebrate kasama iba naming kaibigan. Ay, ganun ba? Kayo na lang po kumain ng handa ko. Sige po, tay. Tinatawag na po ako ni Annie. Ay, teka lang. Itago niyo na lang din ang regalo niyo para sa kanya, Tay. Sigurado naman na hindi niya yan magugustuhan. Mabuti pa'y umuwi na tayo. Siguradong naiinip na mga kapatid mo sa paghihintay sa atin. Sa magkakapatid, meron talagang lalabas na kakaiba ang ugali. Kung sino pa yung inaasahan na tutulong sa oras ng kagipitan, siya pa ang unang tatalikod sa responsibilidad. Hi, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Vilma. 26 years old at nakatira sa Olongapo City. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa naging buhay namin ng aking pamilya. Sana katulad ng ibang istorya na naibahagi na sa inyong channel, kapulutan din ito ng aral ng inyong mga taga-subaybay. 5 kami magkakapatid at akong sumunod sa panganay. Maaga rin na biyudo si Itay noon. Kaya doble kayod ang ginagawa niya para maitaguyod kami magkakapatid. Simula pa lang mahirap na ang buhay namin. At umaasa kami na kapag nakapagtapos ng pag-aaral si Kuya Cyrus at magkaroon ng trabaho, kami naman ang tutulungan niya. Pero hindi namin inaasahan kapag nakagraduate siya, hindi niya tutuparin ang pangakong yun. Oy, bakit kailangan mo pang umalis dito sa bahay natin? Tay, masyado po kasing malayo sa trabaho kung dito pa ako manggagaling. Saan ka tutuloy? Sa apartment po ni Annie. Malapit lang po yun sa trabaho ko. Mukhang nakapagdesisyon ka na. Sana lang dalawin mo kami dito ng mga kapatid mo. Opo naman. Lagi ko kayong dadalawin kapag day off ko. Mag-iingat ka at huwag kang makakalimot sa Panginoon na hingin sa Kanya na gabayan ka lagi. Kayo na lang po magsabi kay Vilma. Hindi ko na po siya mahihintay na dumating. Ay, sige. Ako na lang ang magsasabi sa Kanya. Ay, siya nga pala anak. Ngayon na may trabaho ka na, baka pwede mo kong tulungan sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Oo naman po, tay. Kada sahod ko po ay magbibigay ako sa inyo. Huwag lang po kayo umasa na malaki may bibigay ko sa inyo, ha. Alam niyo naman na bago pa lang ako sa trabaho. Hindi naman kita pupwersahin na magbigay ng malaki kung ano lang ang kaya mo. Pasensya ka na, iyo, ha. Wala naman kasi ako maaasahan eh. Naintindihan ko naman po kayo. Paano, tay? Alis na po ako. Okay. Sige, naway gabayan ka lagi ng nasa taas. Gabi na ako nakauwi ng bahay dahil nag-overtime ako sa trabaho.
Sinabi ni Itay na wala na si Kuya sa bahay. Bigla naman akong kinabahan sa nalaman. Simula kasi nung graduation niya, hindi na kami masyadong nag-uusap. Para ba nagkaroon na ng pader sa pagitan namin? Hanggang ngayon kasi may sama pa rin ako ng loob sa kanya dahil sa ginawa niya. Alam kong malaki ang impluwensya ng girlfriend niya sa kanya. Ngayong wala na siya rito sa bahay, nararamdaman kong merong malaking pagbabago na magaganap. May sinabi po ba siya kung tutulungan niya tayo? Ang sabi ng kuya mo, magbibigay siya kada sahod niya. Sana nga po, Tay. Kahit man lang sa mga kapatid namin. Kinausap mo na ba siya tungkol sa kagastuhan mo na mag-aral din? Hindi na po ako umaasa na tutulungan ako ni Kuya Cyrus. Kagaya ng ginawa kong pagtulong sa kanya noon. Usapan niyo naman yun eh. Isinantabi mo ang sarili mong pangarap para makapag-aral siya. Kung tutuparin po niya yon, siya mismo ang magsasabi at hindi siya aalis dito sa bahay natin. Uunahin niya tayong pamilya niya, hindi ang girlfriend niya. Masama pa rin ba ang loob mo dahil sa nangyari sa graduation niya? Mahirap po kasing makalimutan. At yung girlfriend para lang tayong hangin sa paningin niya. Hindi man lang tayo pinansin. Sumama din ang loob ko noon. Pero dahil anak ko siya, inintindi ko na lang. Atay, magpapahinga na po muna ako ha. Huwag na lang natin yan pag-usapan. Total wala na naman dito si Kuya. Dati gusto kong mag-aral. Kaya nagplano akong mag-working student para hindi na ako maging pabigat kay Itay. Hindi rin kasi sapat noon ang kita ni Itay para sa pag-aaral ni Kuya at sa pagkain namin. Si Kuya Cyrus naman kasi noon, ayaw pagsabayin ng pag-aaral at trabaho dahil sabi niya nakakapagod daw. Nang malaman niya ang plano ko, nakiusap siya sa akin na huwag ko munang ituloy ang pag-aaral ko. At siya muna ang tulungan ko. Pumayag naman ako bilang kapatid niya. Nangako naman kasi siya na tutulungan ako kapag siya naman na nagkatrabaho na. 1 buwan na rin mula nang umalis sa poder namin si Kuya Cyrus. Mula nga nun hindi pa siya nagpaparamdam sa amin. Isang hapon na umuwi ako ng maaga dahil walang OT sa trabaho ko. Naabutan ko si Itay na may kausap sa cellphone niya. Sabi ng sumunod sa akin, kuya daw namin yun. Ilang sandali lang natapos na rin ang pakikipag-usap ni Itay. Ano pong sabi ni Kuya Cyrus? Hindi raw muna siya makapagbibigay ngayong buwan sa atin. Bakit daw po? Kailangan daw niya kasi ng mga bagong damit para maayos siyang papasok sa trabaho. Nakakahiya naman daw na luma ang sinusuot niya lagi, kaya ibibili daw muna niya ng mga damit ang sahod niya. Atay, sa 1 linggo nga po pala sa sahod na ako. Ako na lang muna ang bahala sa mga kailangan ng mga kapatid ko. Akala ko ba'y mag-iipon ka na para makapasok ka na sa 1 taon? Hindi na po muna. Tutulungan ko muna kayo. Pasensya ka na anak kung hindi sapat ang kita ko sa pagkakarpintero ha. Katulad ngayon wala akong gawa. Siguro kailangan ko na rin maghanap ng ibang trabaho. Pwede naman po, huwag niyo lang puwersahin ang sarili niyo. Sana sa susunod makapagpadala na ang kuya mo. Sana nga po, Tay. Pero kung ako sa inyo, huwag kayong masyadong umasa para hindi kayo masaktan. May tiwala naman ako sa kuya mo. Maghintay lang tayo. Alam niyo po ba, nakausap ko sina Kuya Ron. Nakasalubong daw nila sina Kuya at girlfriend nito sa mall. Ang sabi niya, hindi daw sila pinansin nila Kuya. Para daw nag-iba na siya at ang taas ng tingin sa sarili. Huwag kang maniwala dun, Keron. Naiinggit lang yun sa kuya mo dahil hindi siya nakapagtapos. Gumagawa lang siya ng kwento. Mula pagkabata, magkaibigan at magkaklase na sila. Hindi naman siguro siya sisiraan ni Kuya Ron dahil wala naman silang pinag-awayan. Huwag kang makikinig lagi sa mga sinasabi ng ibang tao. Hindi tayo dapat nawawalan ng tiwala sa kapatid mo. Hindi na lang ako nakipagtalo pa kay Itay para hindi na humaba ang usapan tungkol kay Kuya. Siguro nai-stress na rin siya dahil sa mga sinasabi ng mga kapitbahay namin. Dati kasi pinagmamalaki niya na si Kuya mag-aahon sa amin sa kahirapan.
Pero pagkatapos makakuha ng trabaho, iniwan na kaming pamilya niya. Matulin pang lumipas ang 3 buwan. Tuluyan nang nawalan ng trabaho si Itay. Ume-extra na lang siya kapag may mga trabahong malapit sa amin. Hindi naman ako nagrereklamo na nahihirapan na ako. Pero nakikita siguro sa mukha ko ang pagod. Hindi pa rin nagpapadala nun ng pera ang kapatid ko. Lingid sa akin, pinuntahan pala siya ni Itay sa apartment at tinutuluyan nila ng girlfriend niya. Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Ay, pasensya ka na anak kung bigla akong pumunta dito nang wala man lang pasabi. Wala na naman akong magagawa eh. Nandito na kayo eh. Mabuti na lang wala ngayon si Annie. Nagsasama na ba kayo ng girlfriend mo? Hindi po, Tay. Umuwi pa rin siya sa bahay nila. Dumadalaw lang siya rito. Natural, dahil kanya naman tong apartment eh. Meron din ba siyang trabaho? Meron at mas malaki ang sahod niya kumpara sa akin. Bakit yun naitanong? Naitanong ko lang naman. Kasi baka ako dahil sa kanya kaya hindi ka makapagbigay sa mga kapatid mo. Pasensya na po, Tay. Malit pa lang kasi ang sahod ko eh. Pinagkakasya ko lang sa mga pangangailangan ko. Wala na kasi akong regular na trabaho eh. Nahihirapan na rin si Vilma sa pagtaguyod sa iba niyo pang kapatid. Ay nako, puro na lang reklamo si Vilma imbes na tumulong na lang eh. Hindi naman nagre-reklamo ang kapatid mo. Kaya lang yung nakikita ko na sa kanya ang pagod. Binaliwala na nga niya ang pangarap na makapag-aral pa siya. Sabi nga niya, hindi na siya umaasa na tutulungan mo siya na makapag-aral. Hindi ko naman kasi obligasyon na pag-aralin siya at iba pa naming kapatid. Pero tinulungan ka ng kapatid mo noon. Isinantabi niya ang sariling pangarap para matupad mo ang sayo. Huwag na po natin pag-usapan pa yan. Itong pera, yan lang muna. Pakiusap lang, huwag na kayong pupunta rito. Ayaw ko sinani na may ibang taong pumupunta rito sa apartment eh. Hindi pa nga kayo mag-asawa under ka na niya. Hindi naman po sa ganun. Sana naman, dalawin mo kami sa bahay. Namimiss ka ng mga kapatid mo. Sa day off ko po pupunta ako sa atin. Gusto pa sanang makiinom ni Itay ng tubig dahil nauuhaw siya nun pero tiniis na lang niya. Dahil sa nakikita kay kuya. Hindi nga siya inalok man lang na maupo. Bago umalis, pasimple pang sinulya pa ni Itay ang kabuuan ng apartment. Hindi niya maiwasang ikumpara ang bahay namin sa tinitirhan ni Kuya Cyrus. Ang perang binigay ng kapatid ko agad na pinamili ng bigas at delata ni Itay. Para pambaon ng mga kapatid ko sa eskwelahan. Nakapag-extra po ba kayo, Tay, kaya nakabili kayo ng bigas at delata? Dapat nga meron. Kaya lang hindi pa daw kailangan ng helper. Huwag niyo pong sabihin na inutang niyo yan. Hindi anak. Alam mo naman na hindi na muna tayo pinapayagan na mangutang sa tindahan. Galing ako sa apartment ng kuya mo. Galing sa kanya ang perang pinambili ko. Mabuti po nagbigay siya. Oo nga eh. Ang ganda pala ng tinitira ng kapatid mo ngayon. Kaya po siguro mas pinili niyang doon tumira. Mas bagay nga sa kanya dahil titulado na siya. Hindi naman siguro yun ang dahilan ng kapatid mo. Hanggang kailan po ba kayo magbubulag-bulagan sa ginagawa ni Kuya Cyrus sa atin? Kinalimutan na niya ang mga pangako niya. Huwag mo munang husgahan ang kuya mo. Bigyan muna natin siya ng pagkakataon na umangat. Nag-uumpisa pa lang naman siya. Huwag nating hayaan na tayo pang hihila sa kanya pababa. Tama po kayo, Tay. Pasensya na kayo kung ganito ang inasal ko Nahihirapan na rin kasi ako sa kalagayan natin Lalo na kapag nakikita ko ang mga kapatid ko. Konting tiis pa. Naniniwala ako na kuya mo ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Kahit hindi na lang po yun. Tulungan na lang sana niya kahit sa baon ng mga kapatid namin. May natira pa naman sa ibinigay ng kuya mo. May 1 linggo pa na babaunin ng mga kapatid mo. Naging nakakapagod man at nakakainip ang bawat araw na dumaraan, patuloy pa rin akong lumalaban ng patas. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na balang araw magbabago rin ang takbo ng buhay ng pamilya ko. Yun nga lang hindi ko pa alam kung paano at kung kailan. Wala na naman akong OT ng araw na yun.
Kaya naisip kong maglakad-lakad muna sa pinakamalapit na mall sa amin. Kapag gusto kong mag-isip, ganun ang ginagawa ko. Ang naglalakad-lakad. Hindi ko lang akalain na isa sa mga restaurant doon makikita ko si Kuya at ang girlfriend niyang si Annie. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at nilapitan sila. Vilma? Anong ginagawa mo rito? Pauwi na kasi ako nang makita ko kayo dito ni Ate Annie. Kaya lumapit ako. Magkikita kasi kami rito ng mga kaibigan ko eh. Pasensya ka na kung hindi kita maiimbita na sumabay kumain sa amin ha. Huwag kang mag-alala kuya. Wala naman akong balak na makisalo sa inyo eh. Gusto lang sana kitang makausap kung okay lang. Wala pa kasi akong pera ngayon eh. Kung hihingi ka sa akin. Itatanong ko lang sana kung may balak ka pang tuparin ang pangako mo sa akin noon. Anong pangako? Nakiusap si Kuya Cyrus na wag muna akong mag-aral noon at magtrabaho ako para masuportahan siya imbis na sarili ko ang suportahan ko. Hindi daw niya kasi kayang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Os, talaga? Ang alam ko kaya nakatapos ang kapatid mo dahil working student siya. Ni isa sa inyo walang sumuporta sa kanya. Halos magkasakit na nga siya noon eh at nabaon sa utang para lang mairaos niya ang pag-aaral. Ilang beses na nga siyang sumuko noon pero ako ang nagpapalakas ng loob niya. Kaya ba ikaw ang kasamang umakyat sa stage ni Kuya? Tama lang na ako ang kasama niya dahil akong naging inspirasyon niya. Lumitaw lang naman kayo ng tatay mo kung kailang magtatapos na siya eh. Bakit hindi ka magsalita Kuya? Sabihin mo sa babaeng to na kami ni Itay ang naghirap para makapagtapos ka. Maraming beses na walang baon ng mga nakababata nating kapatid para lang maibigay sa'yo. Kahit may sakit ako noon, pumapasok pa rin ako sa trabaho para buo ang sahod ko na iaabot sa'yo. Tigilan mo na nga yung kadramahan mo ha. Huwag mong sirain ang career ng kapatid mo sa pamamagitan ng paghila pababa sa kanya. Wala naman akong balak na hilahin si Kuya pababa. O anong tawag dyan sa ginagawa mo ha? Gusto ko lang naman na tulungan niya kami kahit papaano. Gaya ng ginawa namin sa kanya noon. Utang niya pa rin sa amin kung nasaan siya ngayon. Talagang ipagpipilitan mo na may ambag ka sa kapatid mo ha? Ako ang saksi sa lahat ng paghihirap niya. Katunayan nga niyan, umuutang pa siya sa akin para lang may panggastos siya sa pag-aaral dahil napupunta pa sa inyong sarili niyang kinikita. Kaya sa akin siya may utang na loob, hindi sa inyo. Puro kasinungalingan lang ang kinukwento sa'yo ni Kuya Cyrus para maawa ka sa kanya. Pwede ba Vilma? Huwag mo akong ipahiya sa harap ni Annie. Tama lang naman na ipahiya ka. Kung ano-ano palang kasinungalingan ang sinasabi mo sa kanya. Anong klase kang anak para pasamain ang ama natin sa ibang tao? Para magmukha kang mabait ha? Umalis ka na kung ayaw mong hilahin kita palabas dito. Hindi mo na kailangang gawin yan. Nasabi ko na rin naman ang dapat kong sabihin. Ikaw, Annie, hindi mo pa lubos na kilala ang kapatid ko. Baka pagsisihan mo kung bakit naniwala ka sa kadramahan niya. At ikaw, Kuya, may karma ka rin sa mga ginawa mo. Masama ang loob na lumabas ako ng restaurant na yun. Hindi ko na pinansin ang mga kakaibang sulyap sa akin ng ibang kumakain doon. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat kung bakit parang hangin lang kami sa paningin ni Annie. Hindi man lang niya pinapansin ang tatay namin. Yun pala puro kasinungalingan ng kinikwento sa kanya ni Kuya Cyrus. Tama ka nga mahal. Magaling magdrama ang kapatid mo. Mabuti na lang sinabi mo kaagad sa akin para maging handa ako. Sabi ko nga sa'yo nakakapagod din ang kadramahan nila. Kaya lang, hindi ko pa rin sila matiis na hindi abutan. Lalo na yung mga nakababata akong kapatid. Putulin mo na kasi ang ugnayan mo sa kanila. Hayaan mo sila magbanat ng buto. Bata pa naman ang tatay mo eh. At yung kapatid mo, hayaan mo siyang pag-aralin ng sarili. Hindi mo siya obligasyon. Oo nga, hindi ko na nga lang siya pag-aaralin. Noon pa naman ayaw niya eh. Ngayon pa ba? Baka mami magloko lang siya. Nawala na tuloy ako ng ganang kumain. Mabuti pa, umuwi na tayo. Ay nako, mabuti pang Ako rin, wala na ng gana eh. Kanina pa ako nagpipigil na mapaiyak sa biyahe. Ayoko kasing pagtinginan ako ng mga tao. Baka mamaya may kumuha pa sa akin ng video na hindi ko alam at mag-viral pa. Pagdating sa amin, dun na ako bumulalas ng iyak. Sobra naman ang pag-aalala ni Itay na sinuri pa niya ang katawan ko.
Iniisip niya siguro na baka na-hold up ako o di kaya may sumalbahi sa akin. Nang kumalma na ako, tsaka ako ikinuwento ang lahat na naging pag-uusap namin ni Kuya Cyrus. Hindi ako makapaniwala na nagawa yun ng kuya mo sa atin. Kahit ako, ganyan din po ang nararamdaman ko. Kaya pala para lang tayong hangin sa harap ng girlfriend niya. Dahil sa mga paninira niya. Hindi ba kayo nagtataka? Sa loob ng 2 taon nilang relasyon, hindi man lang siya dinalan dito ni kuya. Natatakot kasi siya na mabuko sa mga kasinungalingan niya. Noon pa'y napupuna ko na ang kakaiba niyang ugali. Pero hindi ko alam na ganun pala kalala. Paniwalang paniwala naman sa kanya ang girlfriend niya. Palagay ko ginagamit lang siya ni Kuya Cyrus para makuha ang gusto niya. Kung ganun, biktima rin si Annie. Magaling talagang artista si Kuya Cyrus. Madali niyang napapaniwala ang mga tao. Tapos tayo ang nagmumukhang masama sa paningin ng iba. Gusto ko siyang makausap. Huwag niyo po siyang puntahan. Baka mamaya ipahiya din kayo. Hayaan niyo na siyang pumunta dito sa atin. Kita ang lungkot at pagkadismaya sa mukha ni Itay. Alam ko nasaktan siya sa mga nalaman. Kinabukasan hindi namin inaasahan ang pagdating ni Kuya sa bahay sakay ng NMAX. Nang makilala siya ng mga kapatid ko, sinalubong naman siya at manghang-mangha sa sinakyan niya. Imbis na matuwa, sinita pa niya. Huwag niyo nga hawakan yan. Oras na magasgasan yan, malilintikan kayo sa akin. Eh di sana hindi mo dinala yung motor mo dito. Hoy, hindi basta motor yan na nabibili sa tabi-tabi. Palibasa wala kang alam. Ang alam ko lang nagbago ka na mula nang makapagtapos ka at magkaroon ng trabaho. Bueno, naiingit ka dahil sa narating ko ngayon, ha? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Alam naman natin kung kanino ka may utang na loob, kung bakit nandyan ka sa kinalalagyan mo. Akala mo yata nakalimutan ko na yung ginawa mo kahapon eh. Pinahiya mo ko sa harapan ni Annie. Mabuti na lang hindi siya naniwala sa'yo. Hindi ka naman dapat mapapahiya eh, kung naging totoo ka lang sa kanya. Kami pa talaga ang ginawan mo ng kwento ha. Ang galing mo. Dahil sa ginawa mo, wala ka nang aasahan sa akin. Wala naman talaga eh. Dahil yun naman talaga ang plano mo. Ang iwan kami sa ere. Nasaan ba si Tay? Siyang gusto ko makausap, hindi ikaw. Nandito ako. Tay, mano po? Marunong ka pa palang rumispeto sa akin. O baka dahil may mga nakatingin na mga kapitbahay. Mabuti pa, dito tayo sa loob ng bahay mag-usap. Sumunod kayong 2 sa akin. Tay, hindi naman po kasi magandang ginawa ni Vilme. Napahiya ko sa harapan ng girlfriend ko. Hindi naman alam ng kapatid mo na iba pala mga sinasabi mo kay Annie. Bakit mo yun nagawa sa amin? Bakit hindi ka makasagot ngayon? Gusto mo lang naman yatang magpa-impress sa girlfriend mo. Pinasama mo pa kami para magmukha kang kawawa, ulirang anak at kapatid. Ni hindi ka nga makapaglaban ng sarili mong damit eh. Tapos palalabasin mo na kinakawawa ka namin? Tumigil ka na nga. Kundi susungal nga rin kayong bibig mo. Sige, gawin mo! Yan naman talaga ang tunay mong kulay. Dumalaw ka lang ba rito para awayin ang kapatid mo? Ha? Nandito po ako para ipaalam na hindi ako makakapayag na sirain yung mga plano ko. Ang tagal kong pinasarap ang buhay na meron ako ngayon. Tapos hihilahin nyo lang ako? Hindi ako papayag. Ano ba ang gusto mong mangyari? Huwag na huwag nyo kong pupuntahan o lalapitan kung sakali na makita nyo ako sa ibang lugar. Hintayin nyo na lang na dalawin ko kayo. Paano mga kapatid mong nag-aaral? Alam mo na wala na akong trabaho. Hindi kakayanin ni Vilma na pasanin lahat ng gastos dito. Tama po si Annie na hindi ko kayo obligasyon na tulungan. May sarili akong buhay na kailangan kong harapin. Hindi rin naman kita obligasyon na paaralin, pero dahil mahal kita isinantabi ko ang pangarap ko. Sana pala naging makasarili na lang ako noon. Nasisiguro ko kasi kung ako ang nasa kalagayan mo ngayon, hindi ko kakalimutan ang pamilya ko. Pasensya na pero kailangan ko maging makasarili kung gusto ko magtagumpay sa buhay. Kung yan ang gusto mo, hindi ka namin pipigilan. Gawin mo ang gusto mo. Yun ang huling araw na tumuntong sa bahay namin si Kuya Cyrus. Tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan niya sa amin. Minsan dala ng kuryosidad inistok ko ang Facebook niya para malaman ang mga ganap niya sa buhay. Halos buong Pilipinas pala nalibot na niya. Lagi din silang kumakain sa iba't ibang restaurant kasama ng mga kaibigan.
Samantalang ako hindi ko man lang madala sa fast food ng mga kapatid namin. Sunod-sunod kasi ang hindi magandang nangyari sa pamilya namin. Ngayon hindi maigalaw ni Itay ang kalahating katawan niya dahil na-stroke siya. At tuluyan na siyang hindi makapagtrabaho. Sa loob ng 2 taong nakalipas, hindi man lang kami nalala ni Kuya. Salamat, anak. Nag-abala ka ba talaga na paghanda ako? 60 na po kayo. Hindi po pwede na hindi kayo paghandaan kahit pansit. Daming ng handa. May cake ba? Siyempre naman po, Tay. Dahil kayong may birthday, kayong unang titikim sa handa nyo. Salamat, anak. Bawal pong umiyak ngayon, dapat masaya lang. Luha ito ng kaligayahan. Masaya ako kasi kahit hirap ka na sa pagkita ng pera, nagawa mo pa rin akong ipaghanda. Gusto ko po kasi na masaya kayo at ang mga kapatid ko. Sayang nga lang, hindi na tayo buo. Wala na ang nanay niyo at hindi na rin nagpapakita sa atin ang kapatid mo. Huwag niyo na pong isipin ng mga taong wala dito, Tay. Mabuti pa po, kumain na tayo. Kanina pa po natatakam itong 3 sa cake ko. Mabuti pa. Unahin mo nang bigyan ng cake ang mga kapatid mo. Mamaya na lang ako. Ito muna pansit ang kakainin ko. Samantala, naalala din naman ni Kuya na birthday ni Itay ng araw na yun. Alam din naman yun ni Annie. Hindi makapaniwala ang kapatid ko na 2 taon na palang nakakalipas mula nang makita at makausap niya kami. Ni minsan hindi siya nakonsensya sa pagtalikod niya sa amin. Iniisip niya kasi kung hindi niya pinutol ang anumang ugnayan sa amin, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Hindi mo ba dadalawin ng pamilya mo? Birthday di ba ng tatay mo? Naku, hihingi lang ng pera ang mga yun. Akala ko ba sa loob ng 2 taon hindi ka naman nila kinontak. Kung bigyan mo man sila ng pera, wala naman sigurong masama dahil birthday ng Itay mo. Kahit hindi ako nakikipagkita sa kanila, regular pa rin ako nagpapadala. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Ang bait mo talaga. Sa kabila ng mga ginawa nila sa'yo, hindi mo pa rin sila matiis. Kung alam lang nila ang trauma na inabot mo dahil sa maagang pagkamulat mo sa kahirapan at obligasyon sa kanila. Ikaw lang ang tumulong sa akin para malampasan ko lahat yun. Kaya malaking pasasalamat ko sa'yo. Ikaw na ang pamilya ko. Pamilya mo pa rin sila. Dapat balang araw, patawarin at tanggapin mo pa rin sila sa buhay mo. Oo naman. Hindi ko kakalimutan yun. 2 araw pagkatapos ng birthday ni Itay, aksidente kami nagkita ni Kuya sa mall. Iiwas sana ako kung hindi lang niya ako nakita. Ibang-iba na talaga ang itsura niya at pananamit. Sino ang mag-aakalang lumaki siya sa mahirap na pamilya? Iba talaga kapag may tinapos ang isang tao. Hi, Kuya Cyrus. Kumusta ka na? Ayos lang. Anong ginagawa mo rito? Ang lakas kasi ng ulan sa labas, kaya pumasok muna ako habang nagpapatila. Ang laki na talaga ng ipinagbago mo. Sa bagay, 2 taon din tayong hindi nagkita. Birthday ni Itay nung isang araw. Nakalimutan mo na siguro. Kumusta na nga pala si Itay? Tsaka yung mga kapatid natin? Ayos lang naman sila. Ako na lang ang mag-isang tumataguyod sa kanila. Hindi na kasi makapagtrabaho si Itay dahil na-stroke siya. Salamat sa Diyos kahit papaano nakakaraos kami kahit hindi kami lumapit sa'yo. Hindi ko alam. Kailan pa? May 1 taon na rin ang nakakalipas. Sabi mo kasi huwag ka na namin pupuntahan kahit kailan Kaya hindi na kita sinabihan pa. May hinihintay ka ba? Si Annie. Nagpunta lang siya sa banyo. Uuwi na rin kami. Sige, baka tumila na ang ulan. Uuwi na ako. Tinanguan lang ako ni Kuya Cyrus. Habang naglalakad palayo, alam kong nakasunod pa rin siya ng tingin sa akin. Hindi pa rin tumitila ang ulan pero hindi na ganun kalakas.
Kaya lumabas na rin ako at pumunta sa terminal. Akala ko ba sa loob ng 2 taon, regular kang nagpapadala sa kanila? Ani, kanina ka pa ba dyan? Sapat lang para marinig kong pinag-usapan ninyo ng kapatid mo. Nagkakamali ka na narinig mo. Ano na naman kaya ang iimbentohin mong kwento laban sa kapatid mo? Okay, sige. Aaminin ko na sa'yo na pinutol ko na ang ugnayan ko sa kanila. Iyon naman kasi ang gusto nila eh. Ilang beses ako nagpapaabot ng tulong sa kanila. Pero sila yung tumatanggi. Gusto kasi nila buong sahod ko. Pwede ba yun? Paano naman yung mga nalaman ko kanina sa trabaho mo? Ang dami mong hindi magaganda na sinasabi laban sa akin. Nakalimutan mo na yata na nandun ang pinsan kong si Marife. Siya ang mga mata ko sa ginagawa mo sa trabaho mo. Huwag ka maniwala kay Marife. Sinisiraan lang ako ng pinsan mo dahil naungusan ko na siya sa trabaho. Mas paniniwala mo ba siya kaysa sa akin? Na ilang taon mo nang kasama sa iisang bubong? Sana nga nagsasabi ka ng totoo para paniwalaan ko pa ang mga sinasabi mo. Dapat akong paniwalaan mo. Lahat naman ginawa ko para sa'yo at sa relasyon natin Ginawa kitang reyna ng buhay ko. Huwag mo sanang paniwalaan ng iba para lang magkasira tayo. O sige, naniniwala na ako. Mabuti pa umuwi na tayo. Tumila na naman na ang ulan Hindi alam ng kapatid ko, unti-unti nang namumulat ang mga mata ni Annie. Marami kasi itong nalaman sa pinsan niya. Maging sa isang bagong empleyado na lagi nitong kasama. Hindi na muna yung binanggit ni Annie. Dahil hindi pa naman siya sigurado kung meron bang namamagitan sa dalawa. Sadyang panahon pa rin yun ng mga pagsubok sa amin. Ilang araw na kasing nilalagnat ang bunso kong kapatid na si Pinky. Gusto ko na sana siyang dalhin sa ospital. Kaya lang nagkataong naubos na ang pera ko sa pambili ng gamot ni Itay. Lagi kong pinapainom ng pinakulo ang tawa ang kapatid mo. Sabi ng kapitbahay natin, mainam daw yun sa may lagnat. Lahat po ng kakilala natin hinihiraman ko. Kaya lang gipit din sila Nag-aalala na kasi ako kay Pinky Halos 1 linggo na po siyang nilalagnat. Kung lapitan mo kaya ang kapatid mo, nag-aalala na rin ako. Lalo na uso ang dengue ngayon dito sa lugar natin. Hindi ko po alam kung doon pa rin po siya nakatira Sa trabaho mo siya puntahan. Kung wala nga lang akong iniindang sakit nung isang araw ko pa sana siya pinuntahan. Bukas na bukas din po pupuntahan ko siya. Hindi na muna ako papasok sa trabaho. Pero nang gabing yun, napilitan na kami takbo si Pinky sa ospital. Dahil tumirik na ang mga mata nito sa taas ng lagnat. Pagdating sa ospital, agad naman kami nasikaso ng mga doktor. At nalaman namin na dengue pala ang sakit ng kapatid ko. Kinailangan din naming ilipat ang kapatid ko dahil kulang sa gamit at puno na rin ng pasyente ang ospital na yon. Napilitan kami ni Itay na sa private hospital ilipat si Pinky. Pero maraming gamot ang pinabibili. Nagpaalam muna ako kay Itay na pupuntahan muna si Kuya Cyrus. Pero pagdating ko sa pinagtatrabahuhan niya, hindi pala siya pumasok. Mabuti na lang ibinigay sa akin ng guard ang address ng bahay nito dahil nagpakilala akong kapatid niya. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Kuya nang makita ako. Nasa likod niya si Annie na hindi rin maikakaila ang pagkabigla. Siguro nagtataka sila kung paano ko natunto ng bago nilang bahay. Paano mo nalaman ang bahay namin? Galing ako sa trabaho mo. Nalaman ko nga na hindi ka pumasok Kaya hiningi ko sa guard ang address mo. Sinabi ko na kapatid mo ko at may emergency lang na kailangan kitang makausap. Humanda talaga sa akin ng guard na yon. Basta na lang nagbibigay ng impormasyon? Hindi naman siguro ibibigay ni Manong guard kung hindi sinabi ni Vilma na kapatid mo siya. Ano ba kasing kailangan mo sa akin Di ba sinabi ko na noon na wag niyo akong pupuntahan? Pasensya ka na kuya Wala na talaga kasi ako malapitan Nasa ospital si Pinky. Nadengue siya at wala kaming pambayad sa ospital. Pinagluloko mo ba ako
Wala namang bayad ng mga public hospital ah. Kinailangan kasi namin siyang ilipat ng private hospital eh. Kailangan namin ng ipambabayad. Walang-wala talaga ako ngayon. Ang yabang mo rin kasi, no? Wala ka rin naman palang pera. Sa mamahaling pang ospital mo dinala si Pinky. Dengue kasi ang sakit niya at mismong doktor na ang nagsabi na kailangan namin siyang ilipat dahil hindi kumpleto ang gamit sa una naming pinagdalhan. Dahil na rin sa dami ng pasyente. Ewan. Gumagawa lang yata ng kwento para perahan ako eh. Nagsasabi ako ng totoo, kuya. Maawa ka naman kay Pinky, oh. Pangako ko, babayaran ko rin sa'yo yung perang ibibigay mo, kuya. Ayoko mawala si Pinky. Wala akong pera dito. Dadalawin ko na lang kayo kapag hindi na ako busy. Kuya, pera ang kailangan ko ngayon. Nag-aagaw buhay ang kapatid natin. Huwag mo naman pairalin yung kadamutan mo ngayon, oh. Wala ka na ba talagang konsensya, ha? Hindi ka ba nakakaramdam ng awa? Madamot pala ha? Pwes, wala akong pakialam kung nag-aagaw buhay man si Pinky. Sa iba ka manghiram, huwag sa akin na madamot na kapatid. Maawa ka naman, kuya. Kung kinikailangan, luluhod ako sa harapan mo. Umalis ka na kung ayaw mong kalad ka rin kita. Bakit hindi mo nalang bigyan ng pera ang kapatid mo? Baka totoong nasa ospital si Pinky. Sinungaling ang babaeng to, kaya huwag kang maniniwala sa kanya. Kahit kailan, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Hindi ko para gamitin ang kapatid natin para perahan ka. Ayaw mo talagang umalis ha? Halika nga rito! Bitiwan mo ko! Hindi mo ako kailangan, kalad ka rin! Tama lang sa ito dahil ginugulo mong tahimik kong buhay. Diyan ka! Huwag ka nang babalik pa rito. Kuya, maawa ka! Totoong nasa ospital si Pinky. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Kuya! Umalis ka na! Hindi mo ako mauuto! Halos mamaos na ako sa kakatawag kay kuya pero hindi na niya ako pinansin. Naiwan ako sa labas ng gate na iyak na lang ng iyak. Wala akong nagawa kundi umalis at takot na bumalik ng ospital. Dapat sumama ka na lang sa kanya sa ospital para malaman mo kung nagsasabi siya ng totoo. Mag-aaksaya lang ako ng oras. Palagay ko, desperada na ang kapatid mong makahingi ng tulong. Kita sa kanya ang pagod at takot. Magaling talagang umarte yun. Kita mo nga, nadadala ka sa pag-iyak niya. Sana nga, tama ka. Hindi mo kasi alam kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay. Pagdating sa ospital, inasikaso naman daw ang kapatid ko. Dahil may isa kaming mabait na kapitbahay na tumulong na makalikom ng pera para sa mga bibilhing gamot. Buong gabing binantayan ko ang kapatid ko at iyak na lang ako ng iyak. Pinky, huwag mo kaming iiwan, ha? Yung pangako ko sa yung cake para sa birthday mo, pinag-iipunan na ni ate. Lumaban ka lang, ha? Hindi namin kakayanin kapag nawala ka rin katulad ni nanay. Kapag nakita mo siya, huwag ka munang sasama, ha? Sinabi ng doktor sa amin na dahil severe dengue na, nagkaroon na ng komplikasyon ng mga organ ng kapatid ko. Nang gabing yun, tuluyan nang bumigay si Pinky. Nakita naman namin ni Itay na lahat ginawa na ng doktor para mailigtas ang kapatid ko. Pero hanggang dun na lang siya. 2 araw nang nakaburo lang kapatid ko sa bahay namin, hindi pa rin ako makausap ng maayos. Lagi lang kaming nasa tabi ng kabaong ni Pinky ng mga kapatid ko. Bigla ko napasulyap sa kausap ni Itay na may edad ng babae. Noon ko lang siya nakita sa buong buhay ko. Kilala ko kasi lahat ng kaibigan ni Itay. Alam ko na sobrang sakit ang nangyari sa atin. Hindi ko alam kung kaya bang paghilumin ng panahon ng pagkawala ni Pinky sa atin. Kasalanan ko kung bakit maagang nawala sa atin si Pinky. Sana naagapan natin siya, Tay. Huwag mong sisihin ang sarili mo.
hindi yan magugustuhan ng kapatid mo. Wala namang may gusto sa nangyari sa kanya. Alam niya na ginawa mo lahat para mabuhay siya. Pero hindi naging sapat. Kulang pa ang ginawa ko. Lalo lang bibigat ng sa dibdib mo kung ganyan lagi ang isipin mo. Ako at mga kapatid mo, nakita namin lahat ng sakripisyo na ginawa mo. Hindi ka nagkulang. Sobra-sobra pa nga ang nagawa mo. Mula nung mamatay ang nanay ninyo, ikaw na ang tumayong pangalawang ina ng mga kapatid mo. Hindi matatawaran ng kahit anong material sa mundo. Pinky! Isipin mo na lang masaya siya kasama nanay niyo. Hindi na siya mahihirap kasama natin. Sana masaya ka na kung nasan ka man ngayon. Makakain mo na lahat ng gusto mo. Kahit yung cake na pangarap lang natin. Sa huling gabi ng burol, dumating si Kuya Cyrus at ang girlfriend niya. Malayo pa lang natanaw ko na siya pero hindi ako tumayo para salubungin siya. Sa ayos niya parang hindi burol lang pinuntahan. Hindi rin kumikilos ang dalawa naming kapatid sa tabi ko. Masama din ang loob sa kanya. Imbes na sa kabaw ng kapatid namin sila lumapit, kay tatay sila dumiretso na nakaupo malapit lang sa amin. Kaya dinig ko rin ang pinag-uusapan nila. Bakit ngayon ka lang? Hindi ko po alam, Tay. Aksidente lang kami na nagkita ni Ron. Siya nagsabi sa akin na bukas na ang libing ni Pinky. Hindi mo alam? Hindi ba pumunta si Vilma sa'yo at humihingi ng tulong? Oo nga po. Kaya lang hindi naman niya kasi sinabi na malubha na pala ang kapatid namin. Hanggang dito ba naman sa burol ng kapatid mo? Magsisinungaling ka pa rin. Wala ka na ba talagang kahihiyan? Tay, may dala po akong pera dito. Malaking tulong din po ito sa inyo. Hindi namin kailangan ng pera mo! Isaksak mo yan sa baga mo! Akala ko ba kailangan mo ng pera? Nung buhay pa si Pinky at nasa ospital siya, hindi mo ba nakikita? Nasa kabaong na siya. Hindi na niya kailangan ng pera mo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Wala kaming kapatid na kasing sama at damot mo. Wala kang karapatan na paalisin ako. Kapatid ko rin si Pinky. At gusto ko rin siya makasama sa huling sandali. Ngayon pa kung kailan malamig na bangkay na siya? Sana noon pang nabubuhay siya. Ilang beses kanyang hinahanap pero kahit kailan, hindi ka nagpakita sa kanya. Kahit man lang sana sa mahalagang okasyon sa buhay niya. Umalis ka na. Respeto mo ang pagdadalamhati namin ng mga kapatid mo. Sobra naman kayong magsalita. Nandito ako para tumulong sa gastusin sa pagpapalibing kay Pinky at sa naiwan yung bayarin sa ospital. Hindi na namin kailangan. Hindi mo kami obligasyon, di ba? Huwag mo nang alalahanin pa yun. Kami lang bahala sa mga naiwan na gastusin. Kayo na nga itong tinutulungan, kayo pang nagmamalaki. Ayaw lang namin magkaroon ng utang na loob sa iyo. Sige, kung yan ang gusto nyo. Hayaan nyo sana masilip ko ang kabaong ni Pinky bago kami umalis. Hinayaan na namin siya ni Itay na malapitan ng kabaong ni Pinky at masilip ito sa huling sandali. Nakatingin ako kay Kuya kaya hindi nakaligtas sa akin ng biglang pamumutla ng mukha niya at panlalaki ng mga mata. Napaatras din siya ng ilang hakbang bago dahan-dahang lumayo hanggang makaalis sila ni Annie. Lumapit naman ako sa kabaong ni Pinky at pinagmasdan ng maamo nitong muka. Siguro tinakot mo siya, no? Tama lang. Para kahit papano makaganti ka sa kuya natin. Kahit kailan talaga. Napakaduwag niyang tao.
Hanggang makauwi, tahimik lang si Kuya Cyrus. Kapansin-pansin din ang pagkabalisa niya. Malikot din kasi ang mga mata niya. Sa bahay na rin siya kinausap ng girlfriend tungkol sa pagpunta nila sa burol ni Pinky. Kanina ka pa tahimik dyan Ano ba dapat ang maging reaksyon ko? Alam mo na galing tayo sa lamay. Sasama ba tayo sa libing bukas? Hindi na siguro. Ayaw naman nila akong makasama eh. Ipinagtabuyan nga nila tayo kanina eh. Intindihin mo na lang ang nararamdaman nila. Hindi madali ang mamatayan. Bakit? Hindi ba ako kasama sa namatayan? Nagluluksa din naman ako Hindi halata sa'yo. Mas mahalaga sa'yo na makita ng mga tao doon ang ibibigay mong pera. Hindi nga nila tinanggap, di ba? Sila pa yung nagmamalaki. Mas gusto pa nilang mabaon sa utang kaysa tanggapin ang ibinibigay ko sa kanila. Kasalanan mo rin naman kasi. Nagpunta na dito si Vilma pero hindi mo man lang siya tinulungan. Malay ko ba naman na nagsasabi siya ng totoo? Noon pa, nagsasabi na siya ng totoo. Tapos ako hindi? Kanina, habang abala ka sa pakikipagtalo, nakausap ko ang ilan sa mga tao nandun. Alam ko na ang lahat. Ang sakripisyo ng kapatid mo at tatay mo para lang makapag-aral ka. Samantalang ikaw noon, pag-aaral lang ang iniintindi. Tapos, hindi mo man lang masuklian ang ginawa nila sa'yo. Huwag kang maniwala sa kanila. Sinisira lang ako ng mga yun dahil naiingit sila. Ako nakasama mo at hindi mo naman sila kilala. Dapat lang na sa akin ka maniwala. Mabuti pa, matulog na tayo. Maaga pa ang pasok natin bukas sa trabaho. Nakahiga na nun si Annie at binabalikan sa isip ang mga natuklasan tungkol sa kapatid ko nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Kuya Cyrus. Agad siyang tumayo at lumabas ng kwarto nila. Nakita niya ang kapatid kong nakaupo sa sahig na parang natumba at may tinuturo. Patay ka na! Nakita kita sa kabaong kanina! Patay ka na! Patahimikin mo na ako, Pinky! Wala akong kasalanan sa pagkamatay mo! Ano bang nangyayari sa'yo? Wala naman akong nakikita sa pader na itinuturo mo. Nandito kanina si Pinky. Nakita ko siya. Sa'yo na rin ang galing na nasa loob na siya ng kabaong, kaya paano siya mapupunta dito? Hindi ko alam. Basta nandiyan siya kanina. Nakatayo at galit ang tingin niya sa akin. Hindi kaya ginugulo ka na ng konsensya mo kaya nakikita mo si Pinky? Bakit siya magpapakita sa akin wala naman akong kasalanan sa kanya? Sa sakit siya namatay. Tumayo ka na nga lang dyan. Para kang bata na nakasalampak pa sa sahig. Mabilis namang tumayo si Kuya Cyrus at saka sumunod sa girlfriend niya. Naiiling na lang sa kanya si Annie. Sa pagdaan kasi ng mga araw, unti-unti na niyang nakikilala ang kapatid ko. Kinabukasan naging madamdamin at punong-puno ng pagdadalamhati ang paghahatid namin sa huling hantungan kay Pinky. Naroon ang lahat ng kaklase niya at guro, mga kapitbahay namin at mga kaibigan. Naroon din ang babaeng nakita kong kausap ni Itay. Habang ibinababa ang kabaong ng kapatid ko, maririnig ang iyakan sa paligid. Nang tinatabunan na ang kabaong, tsaka ko lang inihagis ang hawak kong bulaklak. Sa paglipas ng mga araw, palungkot na ng palungkot ang bahay dahil sa pagkawala ni Pinky. Kahit sang sulok kasi ako tumingin, nakikita ko siya at naririnig ko rin ang matinis niyang tawa. Kailangan ko na pong pumasok sa trabaho bukas. Kaya mo na ba? Lagi ko po kasi naaalala si Pinky kapag nandito lang ako sa bahay. Ikaw ang bahala. Kung sakali na hindi mo pa kaya, dumito ka na lang muna. Kailangan ko na rin po para mabayaran na natin ang mga utang natin. Hindi mo na kailangang isipin pang mga yun. Nabayaran ko na lahat ng utang natin sa ospital at sa gasto sa libing ng kapatid mo. Po, saan po kayo kumuha ng pera? Alam ko na napapansin mo yung babaeng nakausap ko sa burol ni Pinky at nung libing, nandun din siya. Siya ang tsalili mo. Kapatid ko siya sa ama. Akala ko po ba'y wala kayong kapatid o kamag-anak?
nagsinungaling ako sa inyo. Anak kasi ako sa labas, kaya akala ko hindi ako mahalaga sa mga kapatid ko sa ama. Bakit daw po siya nagpakita sa inyo? Siya na lang daw ang natitira sa kanilang tatlong magkakapatid. May iniwan din pala sa akin na mana ang yumao namin, ama. Kung sakali daw na patay na ako, sa inyo mapupunta yun. Matagal na pala niya akong hinahanap. Ibig po bang sabihin, magbabago na ang buhay natin? Ganun na nga, iya. Sayang, hindi na nahintay ni Pinky. Alam mo ba, tingin ko, tinulungan ni Pinky si Ate Lily na matagpuan tayo. Ayon sa kwento ng tiyahin mo, napanaginipan niya ang kapatid mo. Siya daw ang nagturo kung nasaan tayo. Kaya gano'n na lang ang gulat ni ate. Nang makita ang tarpaulin sa labas na kamukha ng batang nasa panaginip niya. Hanggang sa kabilang buhay, tayo pa rin ang inaalala ni Pinky. Kaya huwag ka na munang pumasok sa trabaho. Gusto ko na bumawi sa inyong tatlo. Ang totoo po niyan, napapagod na rin po ako. Alam ko naman yun. Kaya sa pagkakataong to, gawin mong magpapasaya sa'yo at hindi dahil kailangan mong gawin para sa amin. Nagpa siya kaming lisanin ng lugar na yon na matagal din namin naging tahanan. Bago umalis, nagpaabot muna ng munting tulong si Itay sa mga kapitbahay na nasandalan namin nung mga panahong walang-wala kami. Lumipat kami sa mas disenteng bahay at napagamot ko na si Itay. Nang medyo maayos na ang kanyang kalusugan, nagdesisyon siyang umuwi muna sa Olongapo, kung saan siya lumaki at nagkaisip. Kung wala nga lang pasok ang mga kapatid mo, sana lahat tayo uuwi dun. Sa bakasyon na lang po tayong lahat ang uuwi doon. Sabi nga ng tsalili mo, sana daw dun na tayo tumira. Pwede rin naman po, taga doon naman talaga tayo eh. Titignan ko rin ang bahay na sinasabi ng kapatid ko na binigay sa akin. Kapag alam ko na magugustuhan ninyo magkakapatid, doon na tayo titira. Hindi po ba natin ipapaalam kay kuya ang dumating na swerte sa atin? Wag na muna siguro. Gusto ko kasi na kung babalik siya sa atin. Dahil naisip niya na mahal niya tayo bilang pamilya. Hindi dahil sa meron siyang makukuha sa atin. Tama nga po kayo. Hindi na nga ulit siya nagpakita sa atin eh. Kahit nung libing ni Pinky, hindi ko siya nakita. Nangangahulugan lang na hindi tayo mahalaga sa kanya. Nalulunod pa siya sa mga material na bagay na nasa paligid niya. Tingin niya sa atin, pabigat lang sa kanya. Kung hindi niya tayo tinalikuran, mas higit pa sana ang tinatamasa niya ngayon. Bukas na nga palang alis ko. Ikaw na ang bahala dito sa bahay at sa mga kapatid mo. Opo, Tay. Huwag niyo pong kakalimutan ng pasalubong, ha? Dahil hindi naman ako sanay na walang ginagawa, naging kainip-inip ang bawat sandali sa bahay. Lalo na wala ang mga kapatid ko. Para maibsan ang pagkainip, tumatambay ako sa mall at namili ng mga gusto ko na dati tinitingnan ko lang. Nang mapagod, naupo muna ako sa food court at bumili ng makakain. Hindi ko akalain na magkikita kami ni Annie. Baka sa kanya ang pagkagulat at tiningnan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Kahit hindi ko siya inaalok, naupo siya sa tapat ko. Akala ko kamukha mo lang. Kanina pa kasi kita nakikita eh. Buti lumapit ako. Oh, kumusta ka? Ayos lang naman.
Parang nag-ibang itsura mo. Ang ibig kong sabihin, mas lalo kang gumanda. Mas lumutang ang ganda mo sa suot mo. Kasama mo ba si Kuya Cyrus? Nasa trabaho pa siya eh. Mamaya pa kami magkikita. Ano nga palang ginagawa mo dito? Naiinip kasi ako sa bahay eh, kaya naisip ko na tumambay muna dito. Namili na rin ako. Nag-request kasi ang mga kapatid ko na magluto daw ako ng spaghetti mamayang hapunan namin. Ganun ba? Doon ka pa rin ba nagtatrabaho? Hindi na, umalis na ako sa dati kong trabaho. Saan ka na ngayon? Sa bahay lang muna. Ilang taon din kasi ako na puro trabaho lang eh. Kaya ito, nag-e-enjoy muna ako sa buhay na meron kami ngayon. Ang mabuti pa, samahan mo na muna ako na hintayin si Cyrus. Sino naman ang may sabi sa'yo na gusto ko siyang makita? Kapatid mo pa rin siya. Os, baka nakakalimutan mo kung paano niya kami trinato noon. Ako nang humihingi ng dispensa sa ginawa niya sa inyo. Kahit ako, humihingi din ng tawad. Naniwala kasi ako sa lahat ng mga kasinungalingan niya eh. Nung burol ng kapatid mo, may mga tao akong nakausap. Sinabi nila lahat ang sakripisyo ninyo noon para lang makapag-aral si Cyrus. Ano naman kung nalaman mo na ang totoo? May magbabago ba? Maibabalik kaya ang buhay ni Pinky? Hindi na nga. Pero pwede pa kayo magkaayos ni Cyrus. Masaya na kami kahit wala siya. Nasanay na kami na hindi na niya kami itinuturing na kapamilya. Sa'yo na siya. Wala na kaming pakialam sa kanya. Teka lang Vilma. Huwag ka na muna umalis. Matindi talaga ang galit niya sa kapatid. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. May isang oras din naghintay si Annie sa kapatid ko. Laman pa rin ng isip niya ang pagkikita namin. Habang kumakain nga sila ni Kuya Cyrus, parang lumilipad ang isip niya. Pinunatuloy ni Kuya ang pananahimik niya. May nangyari ba sa'yo habang hinihintay ako? O problema sa trabaho? Kanina kasi nagkita kami ni Vilma dito sa mall. Nagpapatila na naman ba siya ng ulan? Umulan kanina eh. Nakita ko siyang kumakain mag-isa, kaya nilapitan ko. Namili daw siya dahil nag-request ng spaghetti ang mga kapatid ninyo para daw sa hapunan nila. Naniwala ka naman. Oo naman, dahil nakita ko na ang dami niyang pinamili. Tsaka, nag-iba na siya ng pananamit. Anong ibig mong sabihin? Para kasing may pera na sila eh. Ewan ko lang din ha. Pinagbasehan ko lang naman yung nakita kong itsura niya kanina. Dapat kasi dinadalaw mo rin ang pamilya mo. Na bad trip din kasi ako ng pagtabuyan nila ako eh. Napahiya ako sa mga taga ron. Paano nga kung may pera na sila? Dapat nakikinabang ka rin. Paano naman kaya sila magkakapera? Malay mo, may dumating na swerte sa kanila. Dapat maambunan ka nila. Kung totoo nga yan, sa tingin mo kaya bibigyan nila ako? Bakit hindi? Sabi mo noon, malaki ang naitulong mo sa kanila. Maliban na lang syempre kung lahat ng yon kasinungaling ang lahat. Paano kung totoo ang lahat ng mga nalaman mo sa ibang tao? Hindi na ako nagtataka kung galit nga sila sa'yo. Susundin ko ang sinabi mo. Pupunta ako sa bahay nila. Baka nga may dumating na swerte. Aba, hindi pwede na baliwalayin lang nila ako. Sasamahan kita sa pagpunta doon. Nang sumunod na araw, pinuntahan ng dalawa ang dati naming tinitirhan pero iba na ang pamilyang nakatira doon. Wala rin namang masabi ang mga bagong nakatira kung saan kami lumipat. Dahil ilang araw pa lang sila doon. Hindi naman matanong ni Kuya Cyrus sa mga kapitbahay namin. Dahil halatang umiiwas ang mga yun sa kanya. Paalis na nga sila nang makasalubong nila si Kuya Ron. Wala rin masyadong alam ang lalaki. Basta ang sabi nito, lumipat na kami at dumating ang kapatid ni Itay galing Olongapo. Hindi kaya ang tiyahin mong yon ang dahilan ng biglaang pagbabago ng pamilya mo? Nagtataka lang ako dahil sa pagkakaalam ko. Wala namang kapatid si Itay. Malay mo, nawawalang kapatid ang tatay mo at matagal nang hinahanap. Baka mayaman ang tiyahin mo. Pwede yun mangyari ha? Kailangan ko makausap si Itay. Pwede naman natin puntahan ang pamilya mo sa bago nilang tinitirhan eh. Mabuti alam ni Ron, ayaw pa nga sabihin kung hindi mo pa tinakot eh. Isusumbong ko talaga siya sa asawa niya na meron siya naging kabit dati kung hindi siya magtatapat. Malapit lang pala ang nilipatan nila eh. Ilang minuto lang nandun na tayo. Kasalukuyan ako nagluluto nun sa kusina at naglalaro ang dalawa kong kapatid ng basketball sa loob ng bakuran namin.
Humahangos na pumasok si Brian nang sumunod sa akin. At sinabing nasa labas ng gate sina Kuya Cyrus at Annie. Inutusan ko siyang tawagin si John at bantayan muna ang niluluto ko. Ako na lang ang bahalang humarap sa kapatid namin. Naka-apron pa ako nang lumabas ako. Hindi ko binuksan ang gate at hinayaan ko lang sila sa labas. Paano nyo nalaman ang bago naming tinitirhan? Baka pwedeng papasukin mo muna kami. Mahaba-haba rin kasi ang pag-uusapan natin. Pasensya na. Kami lang kasi ng mga kapatid ko dito. Hindi ako basta nagpapapasok. Kung magsalita ka naman para akong may masamang gagawin sa inyo. Hindi mo kami masisisi. Pagkatapos ng lahat, matinding trauma ang inabot namin sa pagkakaroon ng kapatid na katulad mo. Sinabi mo na kailangan nandyan. Nasaan si Itay? Meron lang siyang inaasikaso. Kailan siya babalik? Importante kasi na makausap ko siya. Hindi ko pa alam. Ano ba kasi ang kailangan mo? Alam ko na meron tayong tiyahin. Siguro galing ka sa dati naming bahay. May karapatan din siguro kung malaman dahil kapatid niyo ako. Ngayon gusto mo na ulit kami maging kapatid? Wala kang malalaman, kaya umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Ganun ha? John! Brian! Tumawag nga kayo ng security sa may gate. Meron lang ako ipapakaladkad. Bakit pa basta na lang silang nagpapapasok ng kung sino? Gusto mo lang yatang gumanti. Kung yan ang gusto ko, di sana ako na mismo ang pumunta sa'yo. Hindi kami katulad mo mag-isip. Mas gusto namin na mamuhay ng tahimik, malayo sa'yo. Baka naman nakakalimutan mo, Vilma. Siya pa rin ang panganay sa inyong magkakapatid. Kaya tama lang na malaman niya kung ano ang pagbabago sa buhay ninyo. Isa ka pa na mahilig makisawsaw eh. Para sabihin ko sa'yo, kahit kailan hindi niya ginampanan ng pagiging panganay. Daig pa nga si Pinky na bunso eh. Gusto ni Kuya lahat na lang sa kanya. Mula sa masasarap na pagkain, laruan noon at maging sa mga bagong damit, gusto niya siya lang ang meron. Ilang taon ako nagtiis sa lumang cellphone basta mabilhan ko lang siya ng bago. Makasarili ang lalaking yan. Wala siyang pakialam kung may baon ba mga kapatid namin o may kinakain ba kami. Basta siya sagana sa lahat. Tama na nga yan. Nagdadrama ka na naman eh. Kailangan mo pa bang sabihin yan kay Annie? O bakit? Sinasabi ko lang naman ang totoo ah. Tapos ngayon, porke nabalitaan mo lang na maayos na ang buhay namin, gusto mo na namang angkinin ang para sa amin? Ikaw ang makasarili at madamot sa atin dalawa. Kapatid mo ako pinagdadamutan mo. Si Itay ang kakausapin ko pagdating niya. Alam ko na hindi niya ako matitiis. Hindi ko nga alam kung kailan siya babalik. Araw-araw akong pupunta rito hanggat magkausap kami ni Itay. Sasabihin ko sa kanya kung paano mo ko tratuhin. Vilma, sana maayos na ninyo kung ano man yung gusot na namamagitan sa inyo. Tandaan mo, dapat mas matimbang pa rin ang pagiging magkadugo kaysa sa material na bagay. Sana yan ang ipinayo mo sa lalaking yan noon at hindi sa akin. Sandali, huwag ka munang tumalikod. Kinakausap pa kita eh. Bastos talaga. Buisit. Bakit kasi ganyan ka makipag-usap? Paano kayo magkakaintindihan yan? Masyado ka kasing arugante. Nakakapikon eh. Umuwi na nga tayo. Baka mamaya dumating na ang mga security guard na tinawag ng mga kapatid mo. Nakahinga lang kami ng maluwag ng mga kapatid ko nang makita na umalis na ang dalawa. Nang sulyapan ko sila Brian, nanginginig pa sila. Ayaw na talaga nilang makita ang kapatid namin. Mabuti na lang kinabukasan dumating na rin si Itay. Nawili raw siya dahil nakita ang iba naming kamag-anak at mga kaibigan niya. Kitang-kita ang saya sa mukha niya. Para tuloy bumata ng ilang taon si Itay. Parang alam ko na po ang magiging desisyon ninyo. Ay, kung ayaw nyo naman, hindi ko kayo pipilitin na doon tumira. Nakausap ko po ang dalawa. Gusto na rin nilang umuwi doon. Kahit naman daw hindi na sila magkikita ng mga kaibigan nila. May Facebook naman daw po. Hindi naman daw sila malulungkot. Sabi nga ng tsalili nyo, siya na daw ang bahala sa pagpaparenovate sa bahay na titira natin doon. Ilang buwan na lang naman po bakasyon na. Konting panahon na lang ang hihintayin natin. Hoy, kumusta naman kayo dito habang wala ako? Ayos naman po. Tay, pumunta pala dito si Kuya. Alam na niya ang tungkol kay Tia Lily. Hindi ko alam kung sinong nagturo sa kanya dito sa bago nating tinitirhan. Babalik daw siya para kausapin kayo.
Lagi naman akong nakahanda sa paghaharap namin. Imbis na magpakumbaba siya, ang yabang pa rin niya. Akala mo kung sino siyang superior na ipipilit ang pagiging panganay na hindi nga niya ginampanan eh. Akala siguro niya, porke anak ko siya. Basta na lang natin siyang tatanggapin. Kapag bumalik siya, tawagin mo lang ako. Ako na ang bahala sa kanya. Nang bumalik nga si Kuya Cyrus, kasama niya ulit ang girlfriend niya. Buri ng kumpiyansa niya at todong ngiti pa ng pinapasok ng kapatid naming isa. Iminuestra pa ni Itay na maupo sila. Kami namang tatlo magkakatabi na tahimik lang sa isang sulok. Ang ganda po ng inuupahan nyo kumpara sa tinitirhan namin. Dapat bumili na tayo ng bagong bahay. Mahirap kasing umuupi. Wala akong balak na bumili ng bahay dito. Uuwi na lang kami ng mga kapatid mo sa Olongapo. Baka naman pwede nyo ikwento kung paano kayo nagkaroon ng kapatid. Kapatid ko sa ama ang tsalili nyo. Anak ako sa labas ng tatay namin. Ah, ganun po ba? Totoo po bang mayaman siya? Oo, at may nakuha rin akong mana mula sa aming ama. Pero hindi yun ang gusto kong pag-usapan natin. Makikiusap sana ako sa iyo. Natigilan mo ng panggugulo sa amin ng mga kapatid mo. Hindi naman po ako nanggugulo eh. Si Vilma nga kontratuhin ako parang masamang tao. Biruin nyo, hindi niya kami pinapasok ni Annie. Sa dami kasi ng mga ginawa mo, hindi mo sila masisisi na gano'n na maging tingin nila sa iyo. Tay, pati ba naman kayo? Hiniling mo sa amin noon, natigilan ka na namin. Huwag ka naming hilahin pababa. Sinunod namin ang gusto mo. Sa loob ng 2 taon, hindi ka namin ginambala. Nagkasakit ako, hindi kami lumapit sa iyo. Humingi lang kami ng tulong sa iyo nung magkasakit si Pinky pero ano? Anong ginawa mo? Tinalikuran mo kami. Tapos na po yun, kalimutan na natin yun. Magsimula po ulit tayo. Ganyan pa rin kaya ang sasabihin mo kung sakaling nasa mahirap pa rin kaming sitwasyon. Huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Maawa naman kayo. Nakatapos ka na at may magandang trabaho. Hindi na siguro akong masamang ama sa'yo. Kung ano mang meron ako, ipaubaya mo na sa mga kapatid mo. Huwag mo nang hangarin pa. Sigurado naman na malayo pa ang mararating mo. Kahit anong pagmamakawa ni Kuya sa tatay namin, hindi na tinag ang desisyon ni Itay. Walang nagawa kundi laylay ang balikat na umalis sa bahay namin. Nakita ko pang tumulo ang luha niya habang palabas ng pinto. Kilala ko po si Kuya Cyrus. Sigurado na meron siyang gagawin. Hindi po yun papayag na malamangan. Alam ko, nakahanda naman ako sa gagawin niya laban sa atin. Matatahimik lang po tayo kapag nakauwi na tayo ng Olongapo. Gaya ng iniisip namin ni Itay, hindi ganong kadaling matatanggap ni Kuya ang kabiguan. Na wala siyang makukuha sa parte ng pera ng tatay namin. Nabalitaan na lang namin na kumuha siya ng abogado para ipaglaban ng sinasabi niyang karapatan. Pero hindi kinatigan ng pinaglalaban niya na lalong nagpagalit sa kanya. Narinig mo naman siguro ang paliwanag ng abogado. Wala kang laban. Nasa tatay mo na kung gusto kanyang pamanahan. Tanggapin mo na lang siguro, natalo ka na. Ano? Hahayaan ko lang yung mga kapatid ko na magpasasa sa pera ng tatay namin? Tama naman ang tatay mo eh. Nakatapos ka at may magandang trabaho. Mag-focus ka na lang sa career mo. Hindi ko rin magagawa yan. Dahil ang isip ko nasa pamilya ko. Wala ka na ngang magagawa kung nagmamatigas ang Itay mo. Kita mo nga, lumipat na naman sila ng bahay kaiiwas sa'yo. E di pupuntahan ko yung 2 kong kapatid sa pinapasukan nilang eskwelahan. Maawa ka naman sa kanila. Baka nakakalimutan mo, mga menor edad sila. Gusto mo bang makasuhan ha? Ikaw ang makukulong sa ginagawa mo eh. Tulungan mo na lang kasi ako mag-isip ng paraan. Wala na ngang ibang paraan kundi ang magbago ng isip ang tatay mo. Napakadamot nila sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanila. Hayan ka na naman eh. Gumagawa ka na naman ng kwento na hindi naman nangyari. Kahit kailan wala kang ginawa sa kanila para maiahon mo sila sa hirap.
Sila ang maraming tulong na ginawa sa'yo. Pagkatapos mo silang gatasan, iniwan mo na lang silang basta. Ikaw ang madamot. Gusto mo sa'yo na lang lahat eh. Magbabago na ako. Magiging mabuting anak na ako at kapatid sa kanila. Huli na ang lahat. Hindi na rin sila maniniwala sa bait-baitan mo. Sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Nandito pa naman ako eh. Tayo na lang ang pamilya dito. Itinuloy pa rin ni Kuya Cyrus ang masamang plano sa dalawa naming kapatid. Akala ni Annie manggugulo lang siya. Yun pala balak kidnapin ng dalawa. Mabuti na lang alerto ang mga to at nakahingi ng tulong. Hindi na lang kami nagsampa ng kaso dahil kapatid pa rin namin siya. Hindi ko akalain na magagawa mo ito sa mga kapatid mo. Hindi ko alam kung anong klaseng dugo ba ang nananalaytay sa'yo. Bakit ganyan ka kasama? Patawarin niyo po ako, Tay. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang naman po na mapansin niyo ako eh. Mapansin? O mabigyan ko ng pera? Napakasakim mo? Hindi ko na po hinahangad ang pera. Basta patawarin niyo na lang po ako at muling tanggapin. Hindi na kita mapapatawad pa. Kung tatanggapin uli kita bilang anak ko, baka malagay lang uli sa panganib ang buhay ng mga kapatid mo. Hindi ko na alam kung anong tumatakbo sa isipan mo dahil lang sa pagiging sakim mo. Si tatay na mismo ang pumutol sa ugnayan namin kay Kuya Cyrus. Alam kong nasasaktan siya. Pero si Kuya naman ang dahilan ng kaguluhan sa pamilya namin. Tama nga po siguro ang sinasabi nila. Sa isang pamilya ay merong ipapanganak na black sheep at si Kuya yon. Iniisip ko pa rin kung saan ba ako nagkulang sa paggabay sa kuya niyo. Bakit siya naligaw ng landas? Ganun na po siguro ang ugali ni Kuya. Hindi na siya magbabago kahit kailan. Tayo na lang pong lumayo para hindi mapahamak sa kamay niya. Oo, anak. Tayo na nga lang. Hindi ko na talaga mapapatawad ang Kuya. Oras na may masama na namang mangyari sa inyo. Ayos lang ako. Haba pa ang buhay ko. Gusto ko pang makita ang tagumpay niyo ng mga anak ko. Natahimik lang ang buhay namin nung nakauwi na kami ng Olongapo. Mula nun wala na kaming balita kay Kuya. Hindi na rin ako nagpatuloy sa pag-aaral. Para kasing nalipasan na ako ng panahon. Naniniwala naman kasi ko na ang tagumpay ng tao ay hindi lang sa pagkakaroon ng diploma, kundi sa diskarte rin sa buhay. Nagtayo na lang ako ng maliit na negosyo katuwang si Itay. 3 taon na kami nun sa Olongapo na magkaroon kami ng komunikasyon ni Annie. Kahit hindi ako nagtatanong, kinukwento niya kung ano nangyayari kay Kuya. 1 taon na pala tong natanggal sa trabaho. Pinatanggal ng asawa ng babaeng nakarelasyon nito. May sakit din daw ito ngayon. Cyrus, gusto mo bang makita at makasama ang pamilya mo? Matagal na nila akong itinakwil, di ba? Ikaw na lang ang pamilya ko. Suko na kasi ako sa relasyon natin. Ayoko na. Akala ko ba mahal mo ko? Oo, dahil akala ko magbabago ka, pero nagkamali ako. Sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, nagawa mo pang mambabae. Halos nauubos na ang pera ko sa pagpapagamot sa'yo, hindi ka pa rin gumagaling. Nakakapagod ka na. Gusto ko na lang umuwi sa amin. Maawa ka naman sa akin. Pangako, kapag gumaling na ako, maghahanap ka agad ako ng trabaho. Sa tingin ko, karma ang nangyayari sa'yo dahil sa sobrang sama mo. Hirap ka na nga sa pagkilos mo, hindi pa rin kita makitaan ng pagsisisi sa mga ginawa mo. Kaya ka lang naman bumalik sa akin dahil wala ka ng ibang mapupuntahan. Ginagamit mo lang ako. Minahal naman kita at inalagaan nun na. Kaya ako lang naman nagawa ng mambabae dahil na rin sa'yo. Ikaw mismo nagtulak sa akin para gawin yun. Ako pa talaga ang sinisi mo. Alam mo, tama ang pinsan kong si Marife. Uubusin mo lang ako hanggang mabaliw na ako. Kaya tama lang na iwan na kita habang may kaunti pang katinuan na natitira sa akin. Kaya ba ng konsensya mo na iwan ako dito mag-isa?
Isasauli na kita sa tunay mong pamilya, sa ayaw at sa gusto nila. Bahala na sila kung saan ka nila dadalhin. Basta ako, aayusin kong buhay ko na wala ka. Nagulat na lang kami nang dumating sina Annie at Kuya Cyrus. Halos hindi namin nakilala ang kapatid ko dahil sobrang payat nito. Pero pagdating sa hita hanggang paa ay namamanas. Ang dating matikas na itsura ng kapatid ko naglahong bigla. Nang umalis si Annie, nasundan na lang siya ng tingin ni Kuya. Nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Opo, Tay. Maraming doktor na pong tumingin sa akin. Lahat sila isang sinasabi. Wala naman po akong sakit. Tuwing nagpapatingin ako, pakiramdam ko lalong lumulubha ang sakit ko. Parang alam ko na ang nangyayari sa'yo. Hindi nga doktor ang kailangan mo. Ano pong ibig niyo sabihin? May nagbigay sa'yo ng karamdaman. Isang uri ng kulam. Alam ko na po kung sino. Baka po yung asawa ng nakarelasyon ko. Kahit iniwan ko na ang asawa niya, galit pa rin siya sa akin. Hindi rin mawawala ang galit niya. Hanggat hindi ako nagiging abo. May magaling na albularyo dito. Ipatatawag ko siya para gamutin ka. Salamat, Tay. Tinanggap niyo pa rin ako at ipapagamot pa. Walang magulang na makakatiis sa anak. Sana lang pagkatapos mong malampasan ang pagsubok na ito sa buhay mo, magbago ka na. Siguro sa sobrang pagod at sama ng pakiramdam kahit nagsasalita pa si Itay nakatulog na si Kuya Cyrus. Iniwan na muna namin siya at sa labas kami nag-usap ni Itay. Para hindi may istorbo ang pamamahinga niya. Halos hindi ko na nakilala si Kuya kanina nung dumating. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kalagayan ng kapatid mo. Lahat naman daw ginawa na ni Annie. Sumuko na nga lang daw siya sa ugali ni Kuya Cyrus. Tingin daw niya hindi na to magbabago eh. Sana lang hindi niya iniwan sa ganitong kalagayan ng kapatid mo. Naubos na rin daw po kasi ang pera niya. Hindi na niya alam kung kanino palalapit. Hindi rin natin siya masisisi. Nagawa pa kasing mambabae ni Kuya eh. Ano pa bang hinahanap niya? Ayan tuloy ang nangyari sa kanya. Huwag mo na siyang sisihin. Kailangan magamot siya sa lalong madaling panahon. Ipasusundo ko na muna si Mang Lakay. Babantayan ko po muna si Kuya Cyrus. Nagbabasa ako ng magazine na magising si Kuya. Tinanong ko siya kung nagugutom pero umiiling lang siya. Kahit hindi niya sabihin, bakas naman sa mukha niya ang matinding sakit na pinagdadaanan. Lumipas ang ilang sandali na nakatitig lang siya sa kisame. Ayos ka lang ba, Kuya? Parusa na siguro sa akin to. Siguro nga, pero humingi ka ng tawad at pagsisihan mo lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Sigurado patatawarin ka rin ng Diyos. Matagal na akong nagsisi sa mga ginawa ko. Tama nga si Annie. Bukang bibig mo ang nagsisisi ka na pero hindi bukal sa puso mo. Gusto ko nang gumaling para makapagsimula na ulit ako ng bagong buhay. Huwag mo na ulit balikan ang mga ginagawa mo dati para hindi na maulit sa iyong nangyaring yan. Hindi na talaga. Nasaan na kaya si Itay? Nasa labas siya at inaabangan ng albularyo. Muling nakatulog si Kuya. Ilang sandali lang pumasok si Itay kasama ang albularyo na si Mang Lakay. Sinimulan na agad nito ang panggagamot kay Kuya. Wikan Latin ang orasyon na binibigkas niya. Hindi ko matagalan ang mabigat na aura sa buong silid kaya lumabas muna ako. Pakiramdam ko may iba pa kaming kasama sa loob. Ilang sandali lang lumabas na rin si Itay. Pinalabas daw siya at baka hindi niya kayanin na makikita sa kapatid ko. Matindi raw ang galit ng taong gumawa nun sa kapatid mo. Kahit si Mang Lakay, nahihirapan na gamutin ang kuya mo. Sana naman mapagaling niya si Kuya.
Ramdam ko po kanina na gusto pang mabuhay ni Kuya Cyrus. Gusto niyang magbagong buhay. Paano niya magagawa yun kung hindi siya mabibigyan ng pangalawang pagkakataon? Ibinibigay ko na sa kamay ng Panginoon ang buhay ng kapatid mo. Kung hindi siya para sa atin, kukunin na niya siya sa atin. Wala tayong magagawa dahil hiram lang ang bawat sandali natin sa mundong ito. Taimtim ako nagdasal para sa buhay ng kuya ko. Sana hayaan pang madugtungan ng buhay niya para pagsisihan niya ang mga nagawa niyang mali. Naging kainip-inip man ang bawat sandaling paghihintay. Nang makita namin na lumabas na ang albularyo at ngumiti sa amin, alam na namin na nagtagumpay siya. May 1 taon na rin mula nang malampasan ni Kuya ang malaking pagsubok sa buhay niya. Uuwi siya sa araw na yon para sa 64th birthday ni Itay. Nagtatrabaho siya sa malayo. At yun ang pangalawang beses na uuwi siya sa amin. Happy birthday po, Tay. Ay, salamat, Pio. Mabutit nakarating ka. Asahan niyo po na lahat ng okasyon ng pamilya, lagi po akong darating. Napansin ko kuya, nabawasan yata ang pagiging maporma mo ngayon ah. Mas gusto ko na manamit na lang ng simple at ganoon din ang paraan ng pamumuhay. Simple pero masaya. Napag-isip-isip ko na hindi lang perang dahilan para maging masaya, kundi ang pagkakaroon ng masaya at mapagmahal na pamilya. Wala na akong maihiling pa. Masaya naming pinagsaluhan ng simpleng handa ni Itay. Nang sulyapan ko si Kuya, alam kong totoo na ang pinapakita niyang kabaitan sa amin. At walang halong pagkukunwari. Ang sobrang ambisyon talaga ang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang isang pamilya. Pera ang laging ugat para mag-isip ng hindi maganda ang tao sa kanyang kapwa. Kapag pinagsama ang pagiging ambisyoso at pagiging mukhang pera, nagbubunga to ng kapahamakan hindi lang sa sarili, maging sa mga taong nasa paligid natin. Naway magsilbi tong inspirasyon sa lahat ng madamot, makasarili at sakim ng mga tao. Wakas. Bakit kailangan